sandukay magturo, magpalaya sa bilang ko. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon day tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa ilang napuok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Dito sa ating ebanghelyo, si Jesus ay inimbitahan ni Pedro sa kanilang bahay. Kung babasahin natin to before, ang una nito, sila ay maghapong nag-ministry, nagtrabaho, maraming mga may sakit na pinagaling. No, kahit na pagkatapos, andun pa rin ang maraming tao, kaya medyo pagod sila. Kaya most probably, inimbitahan ni Pedro si Jesus para magpahinga sa bahay nila. Kaya lang pagdating ni Jesus sa bahay nila Pedro, ang biyanan ni Pedro ay may sakit, nilalagnat. Kaya bago pa man magpahinga si Jesus, tumayo at pinagaling muna ang mother-in-law ni Pedro. Kaya kung bibigyan ko ng pamagat itong ating pagninilay ngayong umaga, ang pamagat ay saved to serve. Dalawang puntong pwede nating bigyang pansin. Una po yung first thing first. Maganda po ang maglingkod at mag-serve. Pero mahirap if we ourselves do not address our own woundedness. Harapin muna natin ang ating mga issues, mga pangangailangan sa ating sarili, sa ating tahanan para tayo lubusang makapag-serve. Alam ko kayong mga naglilingkod sa simbahan dito, meron din kayong mga concern sa bahay. Tulad ni Pedro, tumutulong siya kay Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit. Subalit pag-uwi sa bahay, may sakit ang kanyang biyanan. May kilala kong doctor, an orthopedic doctor. His father was diagnosed with cancer of the bone. Nahirapan siya, sabi niya kasi, habang ginagamot niyang ibang tao, yung tatay niya, hindi niya parang mabigyan ng tamang oras. Nangangailangan din ng kanyang pagkalinga. Kahit na yung mga teachers, kayo, sino may mga teachers dito, araw-araw tinuturuan ng ibang mga bata. Pero yung mga anak ninyo, nangangailangan din ng di ba? Kailangan din sa inyo. Habang inaalagaan nyo ang mga bata, itong mga teachers, buong araw, iniwan ng mga anak sa kanilang lolo, sa kanilang lola, sa mga tiyo at tiya, dahil nga guro sila. No? This is the reality that even as we serve, we also our needs. Huwag na tayong lalayo pa. Kayong mga nagsaserve dito sa simbahan, na itanong na ba ninyo sa iyong sarili? Bakit sa simbahan matagumpay ako? Masipag ako? Marami akong natutulungan. Samantalang sa aking mismong bahay, parang hindi ako epektibo.
Well, realidad po yan ng buhay. Hindi tayo exempted sa mga problema. Minsan nga kayong mga naglilingkod sa simbahan, kayo pa itong patong-patong ang problema. Importante lang, wag nating sisihin ang Diyos sa ating mga problema. Our faith should not lead us to blame God. Itong si Pedro, kung pinairal niya ang kanyang kahinaan, he could have said to Jesus, hindi pa ba sapat na iniwan ko ang lahat para sumunod sa iyo? Tingnan mo, ang dami-dami kong concerns. Bakit ganon? Pero wala siyang sinisi. Si Jesus, nang malaman niyang masakit ang kanyang biyanan ni Pedro, kahit pagod, pinagaling niya ito. Ginamot agad. First thing first. Itinuturo ni Jesus sa kanila itong first thing first. Dapat i-address muna natin ang ating pangangailangan at gawain sa bahay. Kung may hugasin ka sa bahay, labahin, gawin mo. Dahil paano ka makakapaglingkod ng maigi? O ang dami-dami mo namang hindi ginagawa rin sa bahay. No? Kaya po, ang dapat nating address, tingnan natin sarili, sa ating tahanan, gawin natin para tayo maging epektibo at lubusang makapaglingkod sa iba, sa kapwa at sa Diyos. Pangalawa, ito pong save to serve. Ang title ng ating pagninilay. The beautiful part of the experience of healing nitong mother-in-law ni Pedro, pagkatapos ng pagalingin, tumayo siya. She stood up and waited for them. Alam niyo po, to wait is to serve. Ang paglilingkod ay paraan ng ating pasasalamat. Hindi po obligasyon ng pagsiserve. Hindi ibig sabihin na may utang ang loob, no? May utang na loob ang Diyos sa atin na naglilingkod tayo. O di kaya, pag nagsiserve tayo sa simbahan, huwag nating isipin may utang na loob ang parish priest sa atin. We serve because we respond to the grace that is given before us. Ito isang pasasalamat. Kaya dapat pag nagsiserve tayo, masaya tayo. Masarap na maglingkod kapag tayo'y naglilingkod ng masaya. No? At lalo na kapag nakaranas ka ng pagliligtas, ikaw mismo, nakaranas ka ng pagliligtas ng Diyos. May kilala ako nagsiserve sa simbahan, no? Na-operahan sa cancer, na-stroke, lahat na lang siguro ng sakit nandun sa kanya. Pero kapag nagaling siya, galing sa ospital, maglilingkod na naman sa simbahan. No? Ang dami-dami na niyang sakit na pinagdaanan. Yung prayer niya lagi ang sabi niya sa akin, Lord, binigyan mo pa ako ng panibagong buhay. I will spend the next years, gagamitin ko para sa iyo. At may galak na paglilingkod. Feeling niya saved to serve. Maraming nagsiserve sa simbahan pero parang hindi naka-experience ng conversion. Yung pagbabago sa kalooban. Yung the grace experience. Yung paglilingkod na dahil nasumpungan niya ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya sa nakaranas ng pagpapatawad, makikita mo yung passion, yung fervor, yung tenacity, and joyful way of serving. Ibang-iba kapag ang tao nagsiserve pero hindi nakaranas ng Diyos sa buhay. Yung wala siyang aha experience. Laging nakapokus sa mali. Pagkakamali ng pare, pagkakamali ng kanyang mga kasama, doon siya nakatingin. Kasi hindi niya naranasan ang conversion. Maganda kapag pinaglilingkuran mo isang Jesus na naging personal sa buhay mo. Naging buhay siya sa iyo, tinutulak kang maglingkod sa kapwa, lalong-lalo sa mga nangangailangan. Kasi kung ang pinagsisilban mo lang ay yung gusto, yung mga sa sarili mo lang, circle of friends mo, ibig sabihin, hindi pa tayo nakaranas ng tutunay na conversion. Hindi pa tayo totoong nagbago. Kaya lagi nating tatandaan, ang paglilingkod ay para sa lahat at walang pinipili at maganda kapag naglilingkod tayo dahil nakaranas tayo ng tunay na presensya ng Diyos sa buhay natin. Dahil makapaglilingkod tayo ng may galak at kasiya.